Hello! Good day to everyone. Ngayon kasi, maraming nangyayari at nakakagulat lahat na nangyayari ngayong araw at nakarang araw pa. At syempre, update natin ulit ang ating mga baby fry o randa dito sa loob ng bahay namin. Kung mapansin nyo, yung iba ay okay na sila, pero yung iba naman may nawala. So, para nabawasan na ang aking mga alaga dito. Kasi sobrang crowded nga no nakarang araw. Yun. So, nalagay na rin tayo ng egg yolk paggabi at kaninang morning. So, yan lang mga update natin. At ngayon, itong ating first call, kagabi nag-call na rin kasi ako kagabi, nag-select na ako. Ito yung mga na-select natin na yung walang may diferensya, kumbaga kompleto. At ito naman yung mga sira-sira ang tail. Biruin mo, ang lalakas nila oh. Ang lalakas nila mga bossing, no? Ma'am and sir, no? Kasi kagabi pa lang, alas 6, wala na tong oxygen. Hindi ko na to nilagyan ng oxygen. Tingnan nyo naman, oh. Buhay pa rin sila. Di ba? Oh, hindi ko lang, yun nga lang, hindi ko nga sila nagbigay ako ng feed kasi nga magseselik ulit ako eh. Siguro papalitan ko lang ulit ng tubig, mag-water change ako. Galing doon sa 100G para naman meron ulit silang oxygen. Gagamitin natin yan. Pero maya-maya na ng konti at ito nga ang dapat ninyong malaman. Nagulat ako kasi yung mga mollies natin, no? Nakakagulat. Check nyo na lang, di ba? Habang naglilinis ako, ito na yung nakuha natin dito sa ating aquarium sa mollies natin. Ito, nagano na siya. Bawas tayo dito ng 30%. At habang ako ay nagtatanggal ng ating mga guppy grass, meron na akong nakitang mga babies nila ulit. No? Yung mga black natin, ang bilis nila magparami, grabe. Ayan sila oh. May mga babies dyan na maliliit. Tanggalin natin to. Nakatago sila lahat dito sa ano. Para makita nyo rin naman yun. Ayan. Ayan oh. Ayan sila. Ayan yung mga baby na bagong sibol. Iba kasi, ito kasi malalaki na. So ngayon, gusto kong mangyari, itong mga unang batch na black, ilipat natin doon sa dito. Ilipat natin dito. Hindi natin ilipat. Para naman, ang tanong, bakit pililipat? Kasi wala nang space doon eh. So, gusto ko rin makatulong sila dito sa tank na to para makuha lahat ng mga parasite like na white worm, no? At saka yung ibang parasite na hindi natin nakikita kasi sila lang sinakakita kasi maliliit sila, lalo na balikse. At saka sila lang ang pwede makakain nun, hindi makakain ng mga goldfish yun kasi ito malalaki na rin. So bagay na bagay sa kanila to sa pwesto nila at malaki. At syempre nagkaroon na rin tayo ng pagkakataon itong surface natin dito sa mga tank natin at saka dito ay kiniskis ko na po.
sabihin tinanggal natin ang algae dito sa loob ng tank natin, sa front lang naman. Para makita na rin natin at hindi ko makaligtaan na hindi ko sila makita. Yun, oh. Makita nyo na. Ay, baliktad pala. Hindi nyo masyado makikita. Ayun, oh. Kung makikita nyo mga parang gold. Ganun din dito. Dito sa baba naman malalaki na. Kasi kakaunti lang naman sila. So, yung pagpipid ko dito, so parang dalawang drops sa kanila is marami na yon, more than na yon, kasi ilan lang naman sila. Ano? Ilan lang naman sila dyan. Dito, yan, sa top para makita nyo. Yan, yes sila. So yung mga guppy grass natin, tumubo na ulit. Kung napansin nyo, meron akong guppy grass na tinanggal dati na marami. Yun ay dinispose natin, binigay na natin sa kapwa natin mag-iisda. Kasi dadami yung tulad nito. Fresh na naman, oh. O, di ba? Ang bilis lang magparami kahit kaunti lang. Lalo na dito sa ating 5 gallons. So, babalik natin ulit yan kasi feeling ko kasi magdodrop na ulit ang ating white na mollies na PKBM at saka yung sakura natin kasi parang belly na siya. So hindi na maintindihan yun dyan na sobrang laki. So feed ako ng feed sa live foods, egg yolk, saka pellet. Yun ang pinapakain natin dito sa ating mga isda natin. Kaya medyo mabilis mag-develop ang kanilang body, ang kanilang katawan. No? At itong mga goldfish natin, parang busog pa. Dati kasi, kapag nandyan na ako, tutuktukin ko lang yan. Hindi natin tutuktukin natin kung hihingi sila ng pagkain. Para mailap sila. Ilap-ilap. So, yun na. Yun ang signal. Yun ang signal natin. Kapag nagugutom na sila. So, maya-maya tayo magpapakain. Mga bandang patanghali na. Mag-alas 10 pa lang kasi ng umaga. So, ito hindi ko pa nakis-kis. Gusto ko rin makis-kis kasi matagal na rin yun. Pati dun sa dulo. Yun yung unang-una nating sinelect na kaling natin kagabi. So, may gagawin lang din ulit ako. Follow na lang yung iba. At masyadong marami. Aabutin ako ng 1 linggo niyan. So, unahin na muna natin dapat unahin sa importante. No? At mayroon sa akin nagbigay nitong anong plants ba to? Parang water lily. Water lily dito. Ano? Naghiwalay na siya, so dalawa na sila. So sana maparami natin. Maganda yan sa ating mga alaga. Mas better kasi nagkakaroon kayo ng mga plants sa inyong mga tank, lalo na kung may isda kayo. Makakatulong siya mag-add ng oxygen. No, ako ang dami ko nang dito sa plant dito sa may Meron pa nga nagbigay ng rose eh. Tingnan natin kung magkakaroon to ng ng ugat kasi dito magkaroon na siya ng ugat. So maganda talaga yung filtration. At dito tumubo na yung lotus plant natin, yung pinatubo natin, kasi hindi na sila masyado nagagalaw at mga nakatusok lang sila sa sump natin. So maraming beneficial bacteria at positive bacteria, pati vitamins meron na rin, kaya mas mabilis silang mag-develop. Ito sa natin, ilipat na natin siguro. Hintay-hintay lang kayong konti. Ngayon, inayos natin tong ating lotus plant kasi parang mayroon ditong na lanta. Iangat natin kasi sobrang siya
down na down sa tubig. So inangat lang natin itong design para yung ugat, yan o, nandyan lang sa level ng tubig. Hindi siya masyadong lubog na lubog. So natira na lang dito ang maliliit, nakatago na yung iba. At kinuha na natin yung iba pang medyo 2 weeks na molly na black. Yan sila. Kung nakaano kayo, nakikita nyo yung mga upload ko. Kung nakita nyo yung upload ko noong nakaraan, yung mga babies pa lang to. Ang bilis nila lumaki, no? Yung mga mollies na to. Itong mollies na to, hindi naman to totally na talagang yung pang show, pang display lang, pang home base lang siya. Maganda lang tingnan sa inyong mga aquarium. At ngayon lagay natin dito sa ating big tank. So lagyan na natin. Wala nang acclimation kasi parehas lang sila ng tubig kasi malamig naman dito. Release natin. Ilang ba to? Alam ko mahigit 10 to eh. Mahigit 10 nga. Sila makakatulong sa ating mga sama-sama naman yan. Ayan o. Ewan ko lang kung hahabulin sila. Tingin ko ay hahabulin nga. Pero hindi sila basta-basta magpapahuli. Kasi napakaliksi niyan. Napakaliksi niyan. Grabe. Kahit ako nahihirapan akong mahuli. So kahit malaki yan, depende na lang kung kumakain sila at mautak ang yung malalaking isda. Sigurado maubos yan. At dito naman, ibalik naman natin ang ating guppy grass. Kasi baka mga anak ulit. Yan. Para pagtaguan ulit ng panibagong breed. No, kailangan nila yan eh. Kapag na-water change na natin, lagyan na natin ng tubig, syempre. Yan. Medyo pinuno ko para mas maganda. So, yan. Taas ako ng konting oxygen. Nangkat natin kasi halos 50% yung nabawas natin. So, stock water na nilagay natin. Hindi tayo maglalagay ng galing sa gripo kasi medyo maselan tong ating mollies. Baka mamaya tumiyaya. No? Alam nyo ba yung mga pinag-water, pinagtatanggal ko na tubig sa galing sa natak natin. Ito yun. Alam nyo kung anong ginagawa ko dito? Ito lang. Ididilig natin ngayon sa sa halaman natin. So, di ba? Nakatulong na kayo sa inyong mga halaman kasi maganda 'yun. Meron siyang mga pwedeng pataba sa kanila. Kasi yung kinuha natin diyan, mayroon yung mga pinagbawasan ng mga isda. So, pag dumi, siyempre, magamit nilang fertilizer, no? Kaya maganda 'yun. Saka mabilis magpabuhay ng ng halaman. Oy, nakita natin. So, balik muna tayo sa loob, no? Ito naman na select natin kagabi. Napakain ko na din to ng ng pellet. Pero minimal lang, bilang lang sa palad ko. Mga limang lang pellet lang. At siguro
Huwag masyadong marami kasi kakaunti lang ang tubig. Tapos nagsaboy na rin ako dito ng maliliit na egg yolk kasi may minimal o may maliliit pa. Kasi ninyo may maliliit pa na isda. So parang hindi pa nila kayang kainin yung pellet na binigay ko. O kahit na nababad yun. So makakain lang dyan yung medyo malalaki ng konti. Alam nyo ba kung bakit ko dito nilagay sa black? Kasi sabi ko nga nakaraang video, yung black na background natin mabilis magkapag-develop ng color niya. So, ito kasi ang breed nito ay matte white na ST at ang tatay naman niya yung pinakang tatay niya, yung unang-una na malaki. So, yun ay black. So, gusto ko mangyari, makuha niya yung kahit hindi siya makakuha ng white color, ang lalabas kasi doon medyo may pagka-trico, tatlong kulay or isang kulay lang, depende sa lalabas. Kasi kadalasan dito ay medyo may pagka-transparent siya eh. May white siya. So, lalabas dito, parang trico. Imposible siguro magkaroon tayo dito ng panda. Panda white. Pero titingnan natin kung makakuha tayo dito ng panda. Mas maganda yun. Kaso, tingnan natin kung mami-maintain natin. Kasi nga, iba kasi, hindi naman background natin is black. No, dito lang sa tab. Ayun o. Pakita ko sa inyo. Kung makita nyo, may parang white color dyan. Pero parang nag-orange. No? Pwede niya makuha dito yung pagka-red niya. At tulong din sa kanyang mga tail is black. So, makakuha tayo dyan ng trico. Kaya yun ang binread natin eh. Hindi natin pwede yung white, sasamahan natin ng red and white. Parang iba yung kulay. Parang lalabas din sa nila. Puro light color din. Kaya hinaluan natin ng medyo dark. Para lumabas sa kanila, magkaibang kulay. So, lalabas dyan is yung mga trico. Tatlong kulay po yun. Kasi ang parent kasi ng matte white ko ay Sakura. Kasi dapat red and white yan eh. So, naging lemon head lang yung niya, ulo niya, yung wen niya, as what pure white yung body. Ang kagandahan nun, wala siya nilabas na color black. Pero dati kasi nung maliit pa yan, may black pa yun. Lumaki na, syempre light line color ng natin, ang ating aquarium. Kaya ganun na nangyari. No? Ito, abangan nyo yung gagawin ko dito sa ating itong na-select natin dito. May gusto akong gawin dito para hindi to masayang. At yun na muna. Dito na muna natapusin na aking video. Sa next episode na lang po. Salamat sa suporta at panonood. At patuloy pa rin kayong sumuporta sa akin. At sa susunod pa nating mga video na gagawin. No? Salamat po sa panonood. Thank you very much. Peace out.